sa pinakawalang kwentang project ni Duterte. Ano ba to? Dotae Dolomite. Ano ba to Dotae Dolomite? Ito po ang proyekto na nagkakamatayan na tayo ng pandemic, nagtayo pa ng Dolomite! Ito po ang pinaka-abnormal at pinaka-moron bobong inutil na proyekto sa buong political history ng bansa. Yolo, napakasalbahay mo naman. Paano hindi walang kwenta? Potek, tinatambakan lang ng basura ng Cavite. Potek talaga, oo. Ayan po, ngayon po, dahil dyan sa Dolomite na yan, ang dating hindi binabaan na Rojas Boulevard, tandaan nyo po bilang Manileño, kaya ko pong ipagdikdikan yung mukha ko sa inyo bilang Manileño. Diyan po ko laki. Sa may Rojas Boulevard, Malate. Hindi po binabayan pero nung nilagyan po yan ng Dolomite, nilagyan po yan ng reclamation area ni Digong. Putek, konting diretsong ulan lang, bahana. Ganun po yan. Pero mo sa gitna ng pandemya, katatapos na ng pandemya, putek may Dolomite tayo. Putek imbis na ibigay mo sa ibang nangangailangan. Putek sabi ni Harry Roque, panggamot, pang mental health daw. Eh kung hindi ka ba namang bobo Harry Roque, dapat ikaw pinapasok sa mental. Diba? Dapat si Harry Roque po ang pinapasok sa mental dahil sabi niya, yan daw po ay gamot sa isip, relaxation. Relaxation? Ang amoy mabaho pa sa walang ligong tahong ng 2 buwan. Yan ba yung sinasabi mo? Impacto ka? Ha? Alam mo ba, kaya ako naging kulay ganito, ligo ako ng ligo dyan sa Rojas Boulevard. Kabisado ko yan. Diyan ako lumaki. Kaya kulay itim ako dahil din dyan eh. Pakinggan muna natin to ha. Tingnan nyo po kung gaano kinarakot to. Pakinggan nyo lang ha, kung gaano kinurakot. Pakinggan nyo. Sa labas at patungo po sa dagat. Dito sa resolution nyo, Kong Terry, sino yung mga balak o gusto nyong ipatawag para sagutin itong mga tanong na ito? Well, ang gusto ko natin ipatawag lahat ng personalidad, opisyal, dating opisyal. Una, nasangkot dito po sa origination ng proyekto na ito. Pangalawa, yung pong planning ng proyekto pong ito. Pangatlo, yung pong mga personalidad na kasali dito po sa implementasyon ng proyekto pong ito. So pag-usapan natin yung origination kasi alam po yung origination ito yung idea na sino ba nakapag-isip nito? Hindi ba? Kasi pagka Kung sino nakapag-isip yan, Dotae talaga. Pinakabobong project yan sa buong politika ng Pilipinas. Pinaka-inutil. Biro mo, tatambakan mo. Tapos, ayan po ng baha. Kasi nga po, doon po yung drainage, tinakpan nila. Kasi nga, pag binuksan nila yon, pag binuksan po nila, ubos ang buhangin. usapan yung sino nakapag-isip nito. Pagkatapos pagka may master plan, ibig sabihin, pinag-uusapan mo talaga ng mga iba't ibang ahensya na, alam nyo, mahalaga ito, ilagay natin sa NEDA, Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Ibig sabihin, meron pong consensus ng iba't ibang mga kasaling ahensya. Ibig sabihin, may actual na check and balance within the executive agencies on what we should actually do. Di ba? Pero ang gusto nating malaman, sino ho yung genius na nagsabi? Hindi, boss, ilagay natin sa DNR budget, ito pong beach nourishment program na ito. Gamitin natin ang Dolomite galing Cebu.
at lumabas na parang bula dito po sa national budget po natin. Biro mo, no? Ginamit yung Dolomite galing Cebu. Ano pa talaga eh. Para itong mga taga Manila daw makakita ng White Beach. Alam ko pag White Beach, maliligo ka. Maliligo ka. Hindi yung White Beach, tutuntungan mo lang. Putek, nilagay na yung white doon, white sand, para tayuan mo lang. Hindi mo pwedeng liguan yung beach. So, anong pakinabang mo? Walang pakinabang. Pwede pa bang maligo sa Manila Bay? Ha? Kami lang ang nakakaligo. Kami lang ang nakakaligo sa Manila Bay. Kahit umaapaw yung basura dyan, napakasarap dyan. Pero gawin mo itong Dolomite pan-display na para kang tanga. O, parang ginawang tanga yung Manileño. Wow, white. Pero tao yun. May 2 tao yun, baka may 3 tao yun na nagsabi. Gusto nating malaman mula sa DNR, sino po yung mga tao ito na talaga pong naglako, nagpitch, at talaga pong nagpilit nito pong proyektong ito na maisama as a line item. Tapos, yung Boracay, pinasara. At may balita nga kami galing Boracay, may nagsasabi po sa amin, galit na galit po yung mga residente doon dahil pinasara. Kaya pala pinasara, hindi naman talaga para linis-linisin. Pinasara dahil merong ayaw tayong makita na may pinapatayong pogo! Galing! Galing talaga ng propaganda. Kagaling lang namin ng Boracay eh. Ang galing ng propaganda talaga ni Digong. Ang the best. Pinasara kunyari yung Boracay dahil may green. Eh putik, tinanong namin yung residente, natural lang naman daw yung green. Sabi nung mga parang samahan ng mga mangyan ba yun? Natural lang naman po yung green. Ibig sabihin yan, buhay pa ang ecosystem diyan sa may Boracay. Pag may mga green, ibig sabihin buhay pa. Oh. Putik, pinasara nila, nagrereklamo yung buti nga binuhay daw. Kasi nga, patay yung turista talaga. Yung pala, kaya may mga pinapatayo lang na pogo. Oh. Ang lupit. Ang lupit talaga. Nagugulat sila, may turista, kaso puro tsekwa. Kaya magugulat ka po doon, nagkalat na ng mga Chinese restaurant niya, yung iba sarado na, pinakita sa yung iba doon sarado na ng mga Chinese restaurant, magugulat ka. Saradong Chinese restaurant, halatang alam mo na nangyari doon. Ang galing ng propaganda. Tapos bibigyan ka ng Dolomite na pantanga program. Husay. In the 2020 national budget. Yun yung una. At tingnan may mga pangalan na dapat itong maimbita dito po sa usapin pa lang ho ng origination. Like who? Sa origination, sino yung mga naisip mo? Well, I think at the highest level, at the DNR, dapat ma-invite si former DNR Secretary si Matu. Oh, si Matu! Panahon niya, siya huy nagyabang na this is a battle of the Bay. Pangalawa, siyempre yung pong talaga pong nagtanggol nito pong proyektong ito at the level of the DNR from origination, planning, and implementation. Wala pong iba kundi si Environment Undersecretary Benny Antiporda. No? Lahat po ng mga bahagi ng DNR legal at DNR policy na talaga pong nagpapaliwanag nung panahon po na yun kung bakit po naipasok sa budget po na ito despite hindi ho naisama sa master plan. No? Dapat maimbitahan din po sila sa magiging pagdinig po ng Dolomite Project kasi syempre sila ho magpapaliwanag eh. Paano nga ba't nyo pinayagan na maipasok po ito bilang line item despite it not being part of the NEDA master plan? So far, dito, sino pa? May mga binabanggit yan, no? So, binanggit mo pa lang yung origination, no? About the implementation, etc.
Sorry, can you repeat? Nag-drop lang yung line, Christian. Kanina, di ba, meron kang binabanggit na phases, no? Yung una, origination, sino ba yung wise guy na nakaisip nito in the first place? Pero syempre, hindi lang doon nagtatapos yun, no? Implementation, yung pagkalat ng pondo, pati pag-defend, di ba, sa publiko. Dahil sinasabi ng panahon na, hindi, kailangan natin yan. I remember yung binabanggit mo kong Terry, no? Nga, pang mental health daw. Okay. Okay, sino pa iba? tama? Well, yung nagsabi na mental health, wala siya dito ngayon kasi spokesperson po ng... Oh, yan si Ari okay, para daw sa mental health. Pag nakikita daw yung Dolomite Beach, mental health. Nagagamot daw yung mental health, relaxation. Relaxation? Naano mo ba yung kung anong amoy doon? Naano mo ba kung anong amoy doon? Mental health ka, Roque? Abnormal ka pala? Amoy crudo doon dahil sa mga yate. Tapos amoy basura ng Cavite. Palasyo po yung nagpaliwanag na gano'n, ano? So, I think he has his real battles abroad. So, we will just leave him there at this point. Pero, I think yung po binabanggit natin at the level of the DNR, very important po yung papel ho nila. Ang totoo, ang implementation naman po ng proyektong ito ay hindi po sa DNR, kundi sa DPWH. Inilagak, no? So, ang nagpabid dito po sa proyektong ito, DPWH, 389 million. So, I think meron lang hong single bidder. Ang sumali po rito, sila rin po yung nanalo. Dito po Kita mo! Gaano kurakot? Sa makita proyekto ng gobyerno, single bidder! Putik! Single bidder lang to, ang lakas! Ang lupit! Parang galawang DepEd tsaka OBP! Lupit! Parang Parmali! Mga single bidder! Ibang klase! sa proyekto po na ito. So dapat maimbitahan din po natin. Ito pong nag-implement nito pong proyektong ito kasi syempre natin malaman kung talaga tama yung pricing. Compared to the other beach nourishment programs in different parts of the country kung meron or in different parts of the world. At I'm sure meron pong mga ganyang mga instances na meron pong ganyang mga Biro mo 389 million, 10 ilang metrong white sand. Ilang sakong white sand lang? 389 million? Wala namang gagawin dun eh. Ano ba gagawin mo doon? Kukuha ka lang ng bako. Kuha ka ng bako. Pag kuha mo ng bako, tatanggalin mo yung malalaking bato. O, konting patag. Tapos tambakan mo ng puti. 389 million, single bidder. Di ba? Tapos sasabihin ni Digong, wala na tayong pera eh. Wala na tayong pera. Ubus na pera natin. Tanga! Paano di tayo mawawala ng pera? Binigay mo sa Parmali. Kahit hindi pa dinideliver yung face mask at face shield, binayaran mo. Wala man lang silang puhunan. Direkta sila. Pagbayad mo, yun yung pinambibili nila. Kung di mo naman binobo yung Pilipino. So, yan, DPWH, matatanong yan. Yung contractor po ng Dolomite Project, maimbitahan din po yung mga yan. So far, meron bang growing consensus, maski sa mga informal discussions between you and the other congressmen, na sila, they would also like to push for this investigation? Well, I think very important po yung papel talaga ng 389 million na amount. 389 million, no? Kita mo? Tapan ho natin kung was it actually a necessary intervention to basically conform with yung tinatawag nga po na Supreme Court mandamus to rehabilitate Manila Bay. Kasi ang sinasabi natin dito, even before, yung 389 million, instead of being used to buy dolomite sand, no, or kung ano pa mga semento linagay dyan at buhangin na linagay dyan,
Di ba dapat parang marami na lang tayong tinayo na sewage treatment plant? Binabanggit nga ho natin, di ba yung mga engineer, ba't di na sila nalagay ng STP doon sa mga 3 bunganga ng estero na yun? Oh. Di ba, linalagusan po ng tubig. Imbis na ginamit ho natin yung pondo na yan, dito kasi ang pinapaliwanag ho nila, nag-iimbudo daw ho yung mga tubig na ito para dumiretso sa isang sewage treatment plant para paglabas daw sa Manila Bay, malinis na. Well and good, no debate, no? Pero ang gusto nating malaman, yung 389 million, kung hindi ho natin ginugol sa Dolomite Project, kasya ba itong pera na ito para makapagtayo ng 3 dagdag na sewage treatment plants na malaki? Para talaga ho nga matiyakan natin na wala hong pag-iimbudo at tuloy-tuloy po yung labas at pagpuproseso ng tubig na lalabas po sa Manila Bay. And therefore, being compliant with the Supreme Court continuing mandamus to Kita mo katarantaduhan ng Dolomite ba yan? Meron pa water treatment. Kaya nga, ayan sinasabi po natin matagal na, nag-iimbudo po ang tubig. Nahihirapan siyang lumabas. Imbis na buksan ang lahat ng drainage, kailangan iimbudo muna. Putek, ganun po kabobo yung Dolomite Beach. Sinakal yung tubig, imbudo muna. Akala mo naman, mapapaliguan mo yung Manila Bay. How about yung possibility na baka merong kumita rito? Isa rin ba yun sa mga sisilipin ninyo? Well, yun nga ho yung very important na makita ho natin kasi syempre, gusto natin malaman kung overpriced. Kasi meron silang, tinawag pa nga akong bobo noong 2020. Nung po nga, we were making the computations on parang medyo mahal yung po nga proyektong ito for what it actually promised. No? So, we will look into that most definitely. So, ibig sabihin, hihimay-himayin po talaga natin. Ito po nga nangyari dito po sa proyektong ito. Pero, like what we had stated in the House Resolution, I'm quite certain na, ano po rin, sigurado ako doon sa graph eh. Kasi isa sa requirements ng graph, makontrata po na grossly disadvantageous to government. Di ba? So, parang meron na akong dalawang indicia ng gross disadvantage to government eh. 389 million in contract, pero una, hindi kasama sa master plan ng NEDA for the rehabilitation of Manila Bay. Pangalawa, ito ang kalagayan ho natin ngayon sa Manila Bay at Manila area. Na ang pangako nila, the Dolomite Beach, the Dolomite Project, including all of the other engineering solutions there, will address flooding. But actually, what had happened is, instead of addressing flooding, it actually caused flooding because of, I don't know, an engineering design flaw relating to the Dolomite Project. So, I'm quite certain that falls within yung pong grossly disadvantageous to government. So, ang tanong na lang ho, sino ho yung mga malalapatan po ng ganito pong kaso? So, I'm certain from origination, planning, implementation, dapat kasali po silang lahat doon. So basically, ang isang tumbok nito, magre-recommend sa committee report ng mga pwedeng kasuhan o mga dapat kasuhan na opisyal na involved dito. At the very least, sigurado na ako doon sa draft. No? Pero pangalawa na lang ho, ang sinasabi natin, syempre malaki ho yung amount na pinag-usapan, 389 million. Pagka ho, pumasok siya as a part of the elements of plunder, titignan na ho natin kung ano ho yung susunod pong pwedeng abutin ito. Syempre, ang mas mataas yung threshold na kailangan pong patunayan dito kasi kailangan natin ipakita yung personal gain dito sa plunder. Pero ang totoo naman po, actually yung draft, basta makasuhan lang ho natin sa pinagagawa ho nila dito sa Dolomite Project po na ito. Tingin ko, tagumpay na po ng taong bayan yan. Sino nga pa rin nagsabing bobo ka nun? Naalala mo pa? Siyempre naalala ko, pero sa hearing na lang ho siguro ang magiging pagtutos. Diyan po sa okay. Ang bobo, yung administrasyon na gumawa dyan. Yun po ang bobo. Yung administrasyon po gumawa dyan. Ngayon po, ang Dolomite po ay hindi na i-maintain. So pag hindi po minmaintain yan, anong mangyayari? Wala lang Dolomite! Hindi na po i-maintain kasi mini-maintain lang po yan. Inaalis yung basura dyan. Ngayon wala na pong maintain. Bye-bye Dolomite! Yan ang pinakatakang project. So, bye-bye 389 million tayo ngayon. Meron pa na nang na tawagin kang bobo. Kasi nung part ka ng think tank, isa to sa mga tinututukan ninyo. Nung panahon na yun, kasi ito yung basic na question na alala ko. Nasa kasagsagan tayo ng pandemic, maraming ibang priorities na dapat tutukan. Tapos ito, may inilalagak na ganito kalaking halaga para sa Dolomite Beach Project. Yung basic question, kailangan ba natin yan? Ano yung mga preliminary findings nung mga panahon na yun sa inyong think tank? Well, una sa lahat, kailangan natin maglinaw, kailangan natin tumalima dito po sa Supreme Court mandamus. Actually, kahit wala ang Supreme Court mandamus, kailangan mo talagang gawin ng gobyerno ang lahat ng pwede niyang gawin para linisin po yung Manila Bay. No? May mandamus man o wala. So, ibig pero kung entire pie ng mga proyekto na pwedeng gawin. So, ano ba yung mga pwedeng pagpilian? Pwede ka nga magkaroon ng mga malalaking mga sewage treatment plants. Pwede ka nga maglagay ng mga mangroves dyan, no? Para talagang tumulo. Pwede ka nga yung continuing cleanup po, coastal cleanup, maging bahagi po ng mga solusyon po ito. No? Pero never na naisip po ng mga tao
na yung pagkakaroon po ng buhangin, makakatulong po doon sa, very specific po yung Supreme Court mandamus eh. Ang bobo! No, ang bobo no? Putik na yan, no? Okay, maglinis ka ng Manila Bay. Okay, good. Maglagay ka ng maraming drainage system. Maglagay ka ng filter. Oh, maglagay ka ng filter para yung mga basura nasasala bago pumunta sa Manila Bay. Pero ang bobo mo, naglagay ka ng buhangin sa Manila Bay. Putik. Putik talaga. Ang bobo po talaga. Sa makakita, putik. Hindi ko. Di ba? Putik, meron kang sa Manila Bay. Putik, isipin mo, pag tumaas yung tubig sa Manila Bay, saan pupulutin yung puting buhangin mo, hayop ka. Diba? Kaya nga may harang yung Manila Bay eh, para hindi gumano yung tubig. Eh yung harang na yon, nasa ilalim nun yung white sand. Eh di kapul yun, ubos. Ang bobo nyo! Improve water quality of Manila Bay. So the basic question then, and the basic question today is, will the putting of dolomite sand within this area actually contribute to bettering the quality of water in Manila Bay? I'm quite certain you don't need to be a rocket scientist to say na parang wala masyadong epekto yung paglagay ng buhangin para linisin po yung tubig doon. Hindi ba? Alam mo, dapat pinalabas yun na lang dyan sa dolomite. Ito pong dolomite na to, ang magsasala. Di ba pwede naman yon? Sa mga filter natin sa gripo, may white sand, may mga buwang. Ang magsasala po, pag dumaan po yung tubig dyan sa white sand, ayan po yung white sand, pinifilter yan. Pak! Tapos tsaka lumalabas ang puting tubig. O sana kung ganun eh. Di ba? O sana kung ganun. Ganun ang pagkadali. Pero putik nilagay mo dyan para mental health ka, ang Harry Roque kang bobo kang inutin na may AIDS ka. So, yun, talaga hong see it as soon as we proceed with the investigation, na talaga pong, not just in fact, no, na talaga pong, as far as policy is concerned, parang may problema ho talaga ito pong Dolomite Project. Ngayon ba kung anong status itong Dolomite Beach project na ito? Nagagamit ba ito? Anong meron dito ngayon? Matagal na ako hindi nadadaan sa area na yun eh. Teka, naghang yata si... Teka lang na ito. Nakalimutan ko. Matagal na ako hindi nadadaan sa area na yun eh. I think may continuing naman po sila. May continuing cleanup naman po sila. To be fair naman to DNR, to City Manila. Naglilinis naman po sila kasi nga syempre, tayang-taya naman yung gobyerno dito. Gumastos na tayo ng ganyang kalaking pondo, panindigan na ho natin. So, wala naman tayo panawagan na i-dismantle na ho yan kasi nga, yan dyan na yan, di ba? Pero pangalawa, at I think to be fair to DNR, sila na rin naman mismo ho yung nagsabi na hindi na ho nila pupondohan itong proyekto ito. Kasi wala na. Yung nature ho talaga ng tubig, waves, no? Talaga ho nga kakainin po itong dolomite sand po na ito. Wala na. Hindi na pupondahan ng DNR. So, bye-bye dolomite. Wala na po. Bye-bye dolomite na to. Ito po yung latest. Pakinggan nyo Bye-bye dolomite na po. Wala na eh. Pag hindi minintay yan ng DNR, wala na po, kakainin na yan ng tubig tsaka ng mga basurang galing Cavite. Minimintain lang po yan, nakala nyo? Minimintain po nila. Ngayon, pag nababawasan po yan, sinasalukan nila yan, nilalagyan nila, tinatambakan uli nila. Ngayon wala na. Mga 1 taon, wala na pong dolomite. Parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach Project. Kasi nga, according sa mandamus order ng Supreme Court na linisin yung tubig na dinidischarge sa Manila Bay, yung 3 pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig para nga po padaanin sa sewage treatment plant at malinis bago i-discharge dito sa may Dolomite Beach. Kita mo? Kita mo katarantaduhan nila?
Kita nyo? Binattleneck eh. Bago lumabas, binaraan yung sewerage system, yung lagusan binaraan. May dadaunan muna, idadivert pang ganon, tas sasalain pa, tas bago ilabas. Galing, di ba? Galing. Kaya po, nasabi nga ni Yorme, maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung pong tubig. Hindi kaya yung ng STP, yung volume ng tubig na dumadating. Kaya po nagkakaroon ng imbudo, naiipon muna sa mga karsada bago mailabas. Oh, ano mga DDS? Kala ko ba magaling si Digong? Alam nyo na ngayon kung bakit nagbaba. Oh. Alam nyo na ngayon bakit nagbaba ngayon sa Maynila. Binara nila yung lagusan ng tubig. Ngayon, pag binara mo yung lagusan ng tubig, aasa ka sa isang lagusan, ang laki niyan. Oh. Anong mangyayari? Aangat ang tubig. Oh, umasa sa isang lagusan. Oh, ang lalaki ng... Putek, dati pumapasok kami sa drainage system yan eh. Ang lalaki yan. Kasi laki ko yan eh, yung drainage system yan. Ang lalaki po talaga. Ang lalaki pag pag walang mainit, makikita mo yung drainage system yan eh. Kaya po natin ito binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. And with this, hoping nga kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig kaagad-agad, baka mapilitan din po kami na buksan yon para nga po maiwasan yung pagbaha dyan po sa may Remedios staff area. Again, Walang magawa si Yorme. Oh. Walang magawa si Yorme. Alam niya ang problema. Ayaw mo lang banggitin. Banggitin mo na, Yorme! Alam mo, Yorme, banggitin mo yan. Banggitin mo dapat yan. Banggitin mo. Yan ang pinagkakaiba sa'yo ni Vico Soto eh. Diyan kayo may pagkakaiba ni Vico Soto. Ikaw, pinoprotektahan mo yung iba eh. Banggitin mo! Banggitin mo, Yorme, kung sinong administrasyon ang bobo! resolution po ito, ibabalik naman po namin tuwing tag-init at wala na yung ulan para makomply pa rin yung Mandamus Order na linisin yung tubig na ilalabas sa Manila Bay. In fact, magkausap po kami ni Yorme, pagtutulungan po namin na kasi nakita nyo, crane ang kailangan mag-alis kasi mabigat talaga yung gate. Baka pwede namin lagyan ng yung movable na chain block lang, di ba Mayor? Tawag, na maaalis siya kahit ng tao lamang na, at maiibalik. Like kung nyari wala namang ulan itong week na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na ma-discharge. Dahil sa ngayon, nakita nga namin, pagkabukas, wala pang ulan, ang lakas ng tulo ng tubig. Imaginein mo. Oh, kita mo, binuksan. Oh, sino nagsara? Duterte! Oh. Oh. Binuksan na yung sinaradong drainage system. Binuksan kasi nga ang gusto nila sarado yon, dadaan lang sa isang lagusan. Pwede ba naman yon? Kung may ulan pa, di mas lalo ng mas malakas yan for sure. And yung Remedios na outfall na ganito, doble or triple pa nitong binuksan natin yung laki. Kaya nga po kung hindi pa ito magiging sufficient, baka ibuksan na rin po namin yung isang outfall during rainy season lang naman po. Sa malalaking project po na flood control projects, hindi ba talaga ang DPWH lang? MMDA o ang DPWH? Well, under po sa mandate namin, ang flood management po ay nasa MMDA. It's just that yung mga major flood control projects po ay nakalagak po yan sa DPWH. Sila po ang nagpapagawa, sila po ang nagre-rehabilitate. Even yung mga major na drainage system po natin ay ang gumagawa po niyan ay DPWH. Pag nagawa po nila, ita-turn over po sa amin for operations, doon lamang po pumapasok yung jurisdiction namin. Pero habang ginagawa, nire-repair or kino-construct, DPWH po yan. Yan po yung sinasabi ni Secretary Bono na technical assistance sa amin dahil sila po ang nagpapagawa niyan. Pagkagawa, ita-turn over sa amin for operations. Yun po yung jurisdiction namin insofar as flood management is concerned. So far naman po, yung na-turn over sa aming 71 pumping stations, lahat po yan ay gumagana at full capacity right now. Sure. We will continue to clean it in that area kasi siyempre puntahan na yan ng tao and whatever garbage that will give us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government
in this case, apat na bahagi ng pamahalaan, no? Ahensya, lokal, MMDA, DPWH, saka DNR. So tulong-tulong lang. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Because marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to Yorme, kung ako sa'yo, payo lang po, Yorme, alisin mo na ang Dolomite. Kung ako sa'yo, Yorme, alisin mo na yan Dolomite. Marami pang matutuwa sa'yo. Alisin mo na yan Dolomite. Ha? Anong pakinabang niyan pag may bagyo? Hindi katulad yan ng luneta. Bumagyo, umaraw, pwede kang mamasyal. Sister Gandara, hello. Jason Reyes, AI Morena, Romy, shoutout sa inyo mga suki. Ram J. Alisin mo na yan, Yorme. Huwag ka na mahiya. Wala na si Digong. Alisin mo na yan, Yorme. Kamsat Makoy. Alisin mo na yan. Huwag ka na mahiya. Okay lang yan. Alisin mo. Anong pakinabang? Hindi lang masabi sa inyo ng taga Maynila. Anong pakinabang namin dyan? to see in the news that because of na nagbaha, may buhay pang nakitil, no, for whatever reason. And itong pansamantala na ginagawa natin, one way or another, through some resources na in the future na pwedeng ma-utilize ng national government towards to this project, dumating. Pero hindi naman para ikipit balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang inuhukay namin lahat ng imbornal dito sa Oh, Maynila. hukayin mo na rin yan, Yorme. Hukayin mo na yan. Kasi ganito yan, Yorme. Ikaw, ganito yan eh. Ganito kasi ang ganito kasi ang project ang project po kasi ng mga Marcos ganito. Meron tayong CCP. PICC. Yan ang mapapakinabangan mo. Pero, pagdating sa Duterte, meron tayong Dolomite. Makakapag-graduation ba dyan? Makakapag-concert ba dyan? Oh. Yun kasi isipin mo, may pakinabang sa mamamayan. Anong pakinabang namin dyan kung nakatayo lang kami? Ano ba yung white sand na dyan? Pag tumayo ka, para kang minasahe? Alisin na yan. Alisin na yan, Dolomite. Wala namang pakinabang sa taong bayan eh. Ang mas pakinabang natin, buksan natin yan. Yung drainage system dyan, yun ang mas pakinabang. Di ba kaysa magbasa Maynila, kailangan talagang malabas ang tubig sa Manila Bay. Yan ang kailangan natin. Dahil dati hindi tayo nagbaba dyan. Bihirang-bihira magba, nagba na sa iba dyan, bihira magba sa Ross Boulevard. Oh, dahil medyo mataas yan eh. Ngayon nakakapagtaka, dahil sa reclamation ng Duterte, dahil sa Dolomite ng Duterte, ayan na, konting ulan lang, baha. Gibain nyo na yan, Dolomite. Walang may gusto niyan. Walang may gusto niyan. Kung sasabihin nyo yung mga probinsyano dito sa Maynila, nadidiri nga yung mga probinsyano dyan. Dahil sa kanila maganda talaga at pag may white sand, maliligo ka agad. Kung sana kung may white sand dyan, pwede kang mag-sunbathing, nakaganon yung mga bikini. Hindi ka mga lang mapauupo dyan ng matagal dahil ang baho ng krudo. Diba? Kung saan may pisngi ng kalangitan, pag gano'n mo, bikini. Op.
Tsaka maraming nabubuhay ng mga tahong. Yan, walang taong yan eh. Tapos sa Boracay, kumain kami, tao, malamang. To create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ang sinasabing immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manila Bay. Now, having said that, at least maliwanag na kulang pa yung pasilidad na naitayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sunog Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat ng Manila Bay. So, one, we are grateful na merong ganito sa Roas Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water is so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. O doon naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. Okay, tamo parang hindi lang masabi ni Isko na pantanga talaga yung Dolomite. Diba? Hindi lang masabi ni Isko. Diba? Hindi niya lang masabi na pantanga yung Dolomite. Diba? Hindi niya madirektang sinabi, pero parang ganoon na rin pinupunto niya eh. Parang sinasabi niya, but eto na, kailangan natin, nandiyan na yan, dagdagan na lang yung drainage. So si Ma'am Eva, Mickey Moto, Seridel, shoutout And of course, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos ng DNR and DPWH, baka pwedeng pagtuunan na natin ng pansin ito. Two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandamos. Two, dapat we should not stop innovating and building more facility para naman sa ganoon, maiwasan natin in the future yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng taong bayan pagdating sa usaping pagbaha sa Maynila. And not only Manila, nararamdaman na natin sa Metro Manila yung pagbaha. Now, kung anong take ng taong bayan ngayon, at least po, modest assessment namin ni Chairman at 10 ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve, mind you, it will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution, kailangan talaga ng malaking programa pa in addition of this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, humupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila to unclog our drainage system to clear yung mga water passage like creek and ilog. So, tulong-tulong lang. Kasi talagang kawawa ang tao eh. Nakakawa na. Yes. 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 Tama naman. Yes. Para proteksyonan yung Dolomite. Well, hindi mo masisisi. Okay, tamo tinanong si Isko. Yorme, tinakpan yung 4 na malalaking drainage para protektahan yung Dolomite. Tignan niyo yung sagot ni Isko. Ayun talaga yun eh. Ayun po yun. 4 na malaking drainage tinakpan. Tinakpan po para hindi madamay ang Dolomite. Tingnan niyo yung sagot ni Isko. Sisi ang taong bayan na kunin ang atensyon ng pamahalaan, whether lokal or national. Because wala naman talagang tatakbuhan ng taong bayan, kundi ang kanyang gobyerno. Now, we don't take it parang ano tawag yan? Yung babalat sibuyas. We wanted to offer and find ways to solve the problem. At that time, nung kalaunan, lumiwanag sa taong bayan at lumabas din ang katotohanan na there are some individuals who committed neglect or kulang sa TLC. Oh, sino yung kulang sa TLC? Si Digong! Oh! Ayan! Oh, LD Channel, shoutout. Oh, si Digong! Ayaw pong banggitin eh.
tender loving care. Yung bang malasakit. But that is water under the bridge. Now, having said that, the presence of MMDA today in Manila and your city government, at the very least that we can say, we are hearing you. Nadidinig po namin kayo. Pinakikinggan po namin kayo. Now, I hope also, ito naman, Chairman and I agrees with this. Mananawagan naman na kami. Yung mga basura ninyo, ha? Ilagay nyo po sa tamang sisidlan. Basta kami, kukunin naman namin sa takdang oras. Nagno-normalize na ang koleksyon ng basura. Because this will add up to a perennial pagbara ng ating drainage. Kami naman, hanggat kaya namin, hanggang magkakulani kami sa kilikili kaka-dot-dot ng dot-dot sa Imbornal, we will not stop because it is our job. But gagaangan lahat, both sa mamamayan at gobyerno, kapag ang mamamayan din nagpusa naman ng disiplina at nag-participate. So yun ang aming common na panawagan, national government and the local government. But we'll do our job, we'll not stop. Yes, ma'am. Okay. I think napabalita na rin na ang City of Manila, meron na kaming what we call drainage master plan. It was recently approved by the city government, and this drainage master plan will be shared to MMDA, to DPWH. Ano ang take ng tao doon? Kalaunan lahat ng pagawain sa Imbornal o sewerage system, meron ng Biblia o gabay ang lokal at nasyonal. So, if we are going to build and create a system like this, katulad ito, hindi na yung magtuturuan o magsisisihan. Kasi nag-uusap na yung mga tubo. Tubo ng MMDA, tubo ng DPWH, tubo ng Maynila. Yun ang aming long term. And how much it will cost? Pang national government yung budget. Mga 140 billion. Ganun kalaki. Now, the question is, Yorme, anong gagawin ninyo? Unti-unti namin. Kahapon, nag-meeting kami ng MMDA team, through chairman, tutulong din sila. Kausap ko naman yung regional office ng DPWH, tutulong din sila. So it's gonna begin. Maraming mga gawain. Ito ay isa lang of hundreds of drainage problem here in Manila alone. I don't know with other cities, but ang alam namin may problema. Ngayon, naghahanap kami ng solusyon. Whether pan-aid or immediate. Yan na, inamin na ni Isko. May problema. Sino nagbigay? Si Digong! Stupid cara.